Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Chapter 1681. Ganun ba? Subukan natin ito. Nakangiting kinuyam ng mahigpit ni Alejandro ang kanyang mga kamao at sumugod kay Asuka. Haha, ipaubaya mo sa akin ang iba. Napangiti ng walang pakialam si Jackie nang lumabas si Chi mula sa kanyang mga kamao. May pahiwatig ng ginto ang enerhiyang ibinubuga niya, ngunit mas halata ang kulay kumpara kay Alejandro. Nakalusot din siya. Ang mga alagad ni Asuka ay kitang-kitang natarante nang mapagtonto nilang si Jackie ay nakapasok din sa pinakamataas na antas ng Diyos. Young Master Jackie, huwag mong gawin. Pinilit kami ng ikalawang elder na sumuko. Hindi namin gustong magrebelde. Nagmamakaawa ang mga alagad ni Asuka habang winawagayway nila ang kanilang mga kamay nang mapagtonto nilang master din si Jackie sa ultimate god level. Alam niyang matatalo sila. Haha, itinuring mo ba akong tanga? Napangisi si Jackie at hindi nag-aksaya ng oras para sa small talk. Nagmamadali siyang sumulong na parang lobo na nag-zip sa kawin ng mga tupa. Makalipas ang ilang sandali, 12 ng mga Panginoon ng pamilya Cabello ang naging mga bangkay nang bumagsak sila sa lupa. Matapos niyang patayin ang mga ito ay sinulyapan ni Jackie ang away nina Alejandro at Asuka. Halata namang mas malakas ang martial art technique na sinanay ni Alejandro kaysa kay Asuka, at crush niya si Asuka. Bagamat walang paraan upang makilala ang nanalo, halatang matatalo si Asuka. Salamat sa iyong tulong, Young Master Jackie. Mas lalong gumanda ang kutis ni Venus kumpara sa itsura niya kanina. Napakabisa ng healing pill na ibinigay ni Jackie sa kanya. Haha, hindi na kailangang maging magalang. Kakampi ang pamilya natin. Sambit ng nakangiting si Jackie. Sa sandaling iyon, dumating sa eksena sina Daniela, Nash, at ang iba pa. Ikalawang ate. Oh, napakaganda. Nahanap ka na namin sa wakas. Agad na sumugod si Daniela at niyakap si Venus dahil sa tuwa nang makita siya. Isang halimaw na halimaw ang humabol sa amin ilang araw na ang nakalipas, ngunit sa kabutihang palad ay dumating si Jackie sa tamang oras. Baka hindi makita kung hindi niya nakita. Oo. Nabalitaan ko rin ang nangyari, and I'm pleased to see everyone also. Hindi ko akalain na si Father at Jackie ay nakalusot na sa ultimate god level. Ibig sabihin, mas garantisado ang ating kaligtasan ngayon. Napatingin si Venus kay Jackie habang namumuo ang inggit sa loob niya. Isang pagpapala para sa kanyang kapatid na babae ang makakuha ng isang napakahusay na lalaki. Haha, ate, hindi lang silang dalawa. Si Uncle Nash, ang unang elder, at second elder ng kanilang pamilya ay nakalusot din sa first grade ultimate god level. Muntik nang makalusot ang ikatlong elder, ngunit sa palagay ko ay mangyayari ito sa madaling panahon. Bim Daniela. Kabanata 1682. Napabuka ang panga ni Venus sa sinabi ni Daniela, at malaki ang agwat para mahawak ng isang itlog. Pagkatapos ng ilang segundo, bumulong siya, oh my god. Kasama sina Jackie at Master Nash, ang kanilang pamilya ay may kabuuang 4 na master sa first grade ultimate god level. Napakalakas nila. Sinulyapan ni Daniela si Jackie na may mapagmahal na tingin bago nagsalita ng may pagmamalaki. Tama na yan. Ito ay lahat salamat kay Jackie dahil nakakuha siya ng 2 martial art techniques, at hiniling niya sa amin na gumawa ng kopya ng isa sa mga ito. Kung hindi, paano makakalusot si Itay sa first grade ultimate god level ng napakabilis? Naningkit ang mga mata ni Venus nang marinig iyon. Talaga, kahanga-hanga yan. Kung iyon ang kaso, magagawa ko rin ang pagsasanay sa martial art technique na ito sa hinaharap. Hindi ba ako makakalusot din sa ultimate god level? Ate, hindi ka ba nakapasok sa peak stage ng tunay na antas ng Diyos kamakailan? Nakapasok ka na sa peak stage pagkatapos mong makapasok sa lugar na ito. Kahit na gusto mong pataasin ang iyong husay sa pakikipaglaban, hindi ba dapat maghintay ka ng ilang araw hanggang sa ganap na maging matatag ang iyong kaharian bago mo subukang muling sumubok? Nagpout si Daniela. Medyo nainggit siya kay Venus nang maalala niya na nasa intermediate stage pa siya ng true god level. Tama na yan. What I mean to say is that there's no need to worry since we have a martial art technique. Hindi na natin kailangang maghanap ng martial art techniques pagkatapos ng training. Ngumiti si Venus at sinabi kay Daniela sa medyo mapang-akit na tono, Third sister, kailangan mong magsikap pa. Pagkatapos niyang magsalita ay hindi niya sinasadyang nakita si Selena na nakatayo sa likuran at agad na natigilan. Hindi ba, si Selena ito? Anong nangyari sa kanya? Bulalas niya. Napabuntong hininga si Selena nang ang malaking itim na spot sa kanyang mukha ay sumire sa kanyang hitsura, at hindi nakakatulong na mukhang nakakatakot ito.
Kailangan din niyang magpaliwanag sa iba sa tuwing mapapansin nila ang itim na lugar, at nagsimula itong masaktan ang kanyang damdamin, novel drama. Nagmamadaling hinayla ni Daniela si Venus sa gilid at nagsimulang magpaliwanag kay Venus. Imposible. Napakaraming bagay ang nangyari nang narito kayo, at nakilala pa ninyo ang mga tao mula sa Bloodshed Clan. Pinatay pa ni Jackie yung dalawa. Sok! Malamang naging madali para sa kanya na patayin ang mga nasa first grade ultimate god level gamit ang kanyang kasalukuyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Muli namang sinulyapan ni Venus si Jackie matapos niyang marinig ang paliwanag ni Daniela. First grade ultimate god level. Sister, nasa peak stage pa lang siya ng totoong god level nang patayin niya ang first grade ultimate god master. Ngayong nakapasok na siya sa first grade ultimate god level, sa tingin ko ang pagpatay sa mga nasa second grade o third grade ultimate god level ay magiging madali para sa kanya. Tuwang-tuwang bulalas ni Daniela, at parang kumikinang ang mukha niya habang kausap si Jackie. Pagkatapos ng lahat, siya ang lalaking pinili niya, at siya ay isang mahusay na magbot. Naniniwala siya na pareho ang kanyang panganay at pangalawang kapatid na babae ay nainggit kung paano niya natagpuan ang isang stellar na lalaki. Talaga, iyon. Masyadong makapangyarihan. Bakas ang paghanga sa paraan ng pagtingin ni Venus kay Jackie. Anong pinag-uusapan yung dalawa dyan? Tanong ni Jackie na may awkward na ngiti nang makitang nagtatago ang dalawa sa isang tabi at paminsan-minsan ay napapasulyap si Venus sa kanya. Mukhang mananalo na si Master Cabello, at magkakaroon kayo ng isa pang martial art technique. Tinatalakay namin ang mga dakilang gawa ng isang tao. Kabanata 1683. Sinulyapan ni Daniela si Jackie ng malandi bago ito lumapit sa kanya nang nakatalikod ang mga kamay. Boom! Katulad ng hula ni Jackie, nabigo si Oscar na ipagtanggol ang sarili at napahamak sa kamay ni Alejandro. Bumagsak ang kanyang katawan mula sa langit hanggang sa lupa, at may malaking, madugong buta sa kanyang dibdib. Ito ay kahanga-hanga. Ang lakas ng pakikipaglaban ni Oscar ay kapantay ng sa akin, at nakakatuwang makipaglaban sa gayong tao. Haha! Bumaba si Alejandro at kinuha ang martial ring ni Oscar. Lumipad siya sa kinaroroonan ni Jackie at ang iba pa na may ngiti sa labi. Hoy, hindi lang ikaw. Gusto ko ring subukan ito. Kung hindi lang ito ang usapin ng pamilya mo, nagmadali na akong bumalik doon. Tumawa ng malakas si Kenneth. Napuno siya ng pananibik matapos ang lakas ng kanyang katawan. Nadagdagan, at isang sitwasyon kung saan ang mga kapangyarihang panlaban ay pare-pareho sa isa't isa ay ang perpektong sandali upang subukan ang kanilang mga lakas. Sai, hindi ko inaasahan na mangyayari ito. Ang pangalawang elder na ito ay isang matapat na tao at hindi kailanman kumilos nang wala sa lugar noong siya ay nasa pamilya Cabello. Sino ang nakakaalam na siya ay kikilos sa ganitong paraan pagkatapos na makapasok sa pinakamataas na antas ng Diyos? Hindi napigilan ni Alejandro na mapabuntong hininga ng bahagyang malungkot. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang elder na sumunod sa kanya sa pamilya Cabello sa loob ng maraming taon. Hindi niya inilantad ang kanyang tunay na kulay dahil ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban ay hindi maihahambing sa iyo at sa unang elder noon. Nakalusot siya hindi nagtagal pagkatapos niyang makapasok sa lugar na ito, kaya naisip niya na dumating na ang kanyang pagkakataon. Ang kanyang tunay na kulay ay nalantad sa proseso. Walang magawang umiling si Daniela at nagpatuloy, sa kabutihang palad, na diskubre namin ang aking pangalawang kapatid na babae at ang iba pa, kung hindi, sila ay nasa matinding problema. Tumango si Alejandro doon, at saka siya nananjes, tama. I wonder kung kumusta na ngayon ang panganay mong kapatid. Wala kaming ideya kung saan napunta ang iba. Lumapit si Daniela sa ama at nakangiting inalo ito, huwag kang mag-alala, padre. Sigurado akong walang nangyari sa panganay kong kapatid at sa iba pa. Siya ay nasa pinakamataas na yugto ng tunay na antas ng Diyos mula pa sa simula, at maaaring nakamit na niya ang unang grado o pangalawang baitang ultimate na antas ng Diyos. Nag-aalala ka sa kanya. Baka wala ka ng laban sa kanya ngayon. Sa sandaling iyon, naglabas ng martial art technique si Alejandro mula sa martial ring ni Oscar at hindi nagtagal ay kumunat ang noo nito. Kakaiba yon. Tiningnan ko ang likod na bahagi ng martial art technique na ito, at ito ay may kakayahang magsanay lamang sa 9th grade ultimate god level. Walang paraan ng pagsasanay para sa soul-penetrating level. Higit pa rito, ang martial art technique na ito ay hindi kasing husay ng ibinahagi sa amin ni Master Nash. Mukhang hindi high level ang martial art technique na ito. No wonder hindi ako matatalo ni Oscar. Naisip ito ni Jackie at sinabing, tiyak na may pakinabang kung pananatilihin natin itong martial art technique. Kahit papaano, magagamit natin ito para makipagpalitan ng masiglang damo o iba pang gamit. Halika, magpatuloy tayo sa paghahanap ng mga mahahalagang bagay. Sa huli, patuloy na lumipad ang grupo nang iwagayway ni Nash ang kanyang mga kamay.
Nang hapong iyon, nakakuha si Jackie at ang iba pa ng 4th grade elementary spirited grass, na ikinatuwa ni Jackie. Ang gayong masiglang damo ay maaaring ituring na isang napakahalagang bagay. Wala bang mga pagkakataong makahanap ng 4th grade intermediate spirited grass sa lugar kung mayroong 4th grade elementary spirited grass? Nais niyang malaman kung maaari siyang kumuha ng mga halamang gamot para sa mga Pildores upang gamutin ang katawan ni Fernando o maiangat ang spell ni Selena. Kabanata 1684. Naghanda si Jackie at ang iba pa na magpahinga habang dahan-daang dumidilim ang langit. Matapos ayusin ng ilang tao na salaitan sa pagbabantay, nagsimulang magsanay si Nash at ang iba pa. Wala sa kanila ang nakipagsapalaran dahil ang kagubatan ay delikado at kahit na ang mga halimaw na halimaw ay nasa pinakamataas na antas ng Diyos. Bukod doon, may makapal na konsentrasyon ng chi sa lugar, at ito ang unang pagkakataon na ang lahat ay nakaranas ng ganoon kakapal na konsentrasyon ng chi. Kasama ang bagong martial art technique, lahat ay gustong makapasok sa 2nd grade o kahit 3rd grade ultimate god level sa lalong madaling panahon. Si Jackie, sa kabilang banda, ay nagpasya na ipagpatuloy ang pag-eksperimento sa paglilinang ng mga 3rd grade elementary pills. Natuklasan niya na ang martial art technique na kanyang ginagawa ay isang kahangahangang pamamaraan, at ito ay dahil sa pag-ikot ng hangin sa kanyang katawan na walang humpay na umiikot. Ang pag-ikot ng hangin ay magpapatuloy sa sumipsip ng chi at i-convert ito sa kanyang husay sa pakikipaglaban kahit na siya ay kumakain, natutulog, o gumawa ng iba pang mga bagay. Siyempre, ang bilis ng pagsasanay sa ganoong paraan ay hindi kasing bilis ng maagap na pagsasanay, ngunit ang mga pakinabang ng pamamaraang ito ay ang pagsasanay ni Jackie ng walang tigil, at ang bilis ay medyo malaki pa rin sa paglipas ng panahon. Walang nangahas na istorbohin si Jackie nang malaman nilang nagtatanim siya ng mga table tasks. Ang kanilang mga puso ay napuno pa ng pag-asa. Pagkatapos ng lahat, kapag nagtagumpay si Jackie sa paglilinang ng mga table tasks sa elementarya sa ikatlong baitang, kahit isa sa mga Pildores na iyon ay makakatulong sa isang tao sa pinakamataas na antas ng Diyos upang mapataas ang kanilang kahusayan sa pakikipaglaban ng 2 o 3 baitang. Tulad ng para sa mga 2nd grade premium na table tasks, ang mga iyon ay lubos na nakakatulong para sa mga tao sa tunay na antas ng Diyos at may malinaw na mga resulta. Gayunpaman, ang mga resulta ay hindi gaanong nakikita para sa mga nasa pinakamataas na antas ng Diyos. Nabigo si Jackie sa unang 2 paglilinang ng mga table tasks, na labis na nawala ng pag-asa ng kanyang sarili, Nash, at ng iba pa. Higit sa isang masiglang damo at iba pang mga bagay ang nawala sa bawat pagkabigo, pagkatapos ng lahat. Walang sino man sa kanila ang umasa na magtatagumpay si Jackie sa kanyang ikatlong paglilinang. Taas. Gamit ang isang kaway ng kamay ni Jackie, isang tableta ang lumipad paitaas at lumutang sa kanyang harapan, at ang mahinang bango nito ay umalangaw-ngaw. Nagtagumpay siya. Kabutihan. Ito ay mahusay. Si Nash, na nagmamasid sa gilid, ay napabangon sa tuwa at sobrang saya. Ay nako, talagang nagtagumpay ka, Jackie. Isa kang talentadong binata, okay. Masyadong tuwang-tuwa si Kenneth na halos mawala na siya ng gana. Alam na alam nila ang kahulugan ng matagumpay na paglilinang ni Jackie ng mga 3rd grade na table tasks. Nangangahulugan ito na maaari silang makalusot ng mabilis sa pinakamataas na antas ng Diyos. Mayroong 2 dahilan kung bakit ang bilis ng kanilang pagsasanay ay napakabagal, at ito ay unang naiugnay sa konsentrasyon ng chi. Kahit na ang pangunahing pamilya ng pamilyang puti ay hindi maaaring makipagkompetensya sa mayamang chi na naroroon sa lugar na ito, ang chi sa lugar na ito ay 10 beses na mas mayaman kumpara sa labas. Ang martial enhancement material ay isa pang bagay. Mahirap kahit na makakita ng 3rd grade elementary spirited grass doon, ngunit madali nilang nakuha ang 3rd grade premium at maging ang 4th grade elementary. Masiglang damo sa lugar na ito sa isang araw. Gamit ang martial enhancement material at martial art technique, ang bilis ng pagsasanay ay hindi magiging masyadong mabagal. Sa tulong ng mga table tasks ni Jackie, ito ay tulad ng pagbibigay ng isang pares ng mga pakpak sa isang tigre. Haha, sandali na lang hanggang sa pag-aalsa ng ating pamilyang puti. Tumawa ng malakas si Titus. Agad tumakbo ang tuwang-tuwa na si Daniela at hinawakan ang kamay ni Selena habang magiliw na nagsalita, nakikita mo ba ito, Ate Selena? Si Jackie ay isa ng 3rd grade elementary alchemist, at kaya niyang mag-cultivate ng 3rd grade elementary pills. Kailangan mong maniwala sa kanya. Kailangan mong maniwala na kaya niyang lumaki sa maikling panahon para tulungan kang iangat ang spell at gawing kasing ganda mo ang dating. Oo, nakita ko. Nag-improve na naman siya. Bahagyang namula ang mga mata ni Selena. Bagamat medyo mahirap para kay Jackie na maging isang intermediate alchemist sa ika-4 na baitang at matutunan kung paano linangin ang pill na kailangan niya, kahit papaano ay nagsumikap si Jackie sa direksyon na iyon.
Para kay Selena, hindi mahalaga kung makakamit ni Jackie ang layunin sa huli dahil ito ay isang magandang bagay para kay Jackie. At least, dahil sa pagsusumikap ni Jackie, namatay siya ng walang pagsisisi. Kabanata 1685. Ang galing nito. Nagtagumpay ka na sa wakas. Kahit na ang aking kasalukuyang rate ng tagumpay ay mababa, tiyak na magagawa kong linangin ang pangalawa at pangatlong tableta na may karanasan na magtagumpay sa tabletang ito. Kung patuloy kong linangin ang ganitong uri ng tableta, tataas ang rate ng tagumpay ko ng walang hanggan. Naikuyom ni Jackie ang kanyang mga kamao habang sumisikat ang determinasyon sa kanyang mga mata. Kailangang banggitin na ang paglilinang ng mga table toss sa ikatlong baitang ay mas mahirap kumpara sa paglilinang ng mga table toss sa ikalawang baitang. Ang pagsusumikap ay nagbunga, gayunpaman, at sa wakas ay nagtagumpay si Jackie sa paglilinang ng isang third grade elementary pill. Itabi muna natin. Ang bawat tao ay katatapos lang pumasok sa first grade ultimate god level kamakailan, at ang iyong mga nasasakupan ay hindi pa nakakapagpatatag. Walang sino man ang maaaring gumamit ng tabletang ito sa ngayon, mapait na ngumiti si Jackie at maingat na iniligpit ang tableta sa kanyang mga kamay. Sa halip na magpahinga, nagpatuloy si Jackie sa paglinang ng 2 beses sa halip, ngunit ito ay sa kanyang pagkabigo na ang parehong mga proseso ay nabigo. Oo naman, hindi sumuko si Jackie pagkatapos ng 2 kabiguan na ito dahil natuklasan niya na may kaunting pagkakaiba lamang sa parehong mga pagkabigo. Ipagpapatuloy pa sana ni Jackie ang paglilinang ng susunod na 2 grupo ng mga sangkap kung hindi sumikat ang araw. Nang handa nang umalis ang lahat, nakita sila nina Yolanda, Titus, at mga 100 miyembro ng pamilyang White. Napakasayang pangyayari, Master Nash. Sino ang nakakaalam na makakabangga ka namin dito? Ito ay kahanga-hanga. Butler Titus at Elder Yolanda, hindi ko akalain na dito tayo magkikita. Tuwang-tuwa si Nash nang makita niya ang mga miyembro ng White family. Si Yolanda ay agad na naglakad ng isang hakbang pasulong at sinabing, Guro, Young Master, mayroon kaming espesyal na balita na nais naming sabihin sa iyo. Ito ay isang bagay na karapat-dapat na maging labis na masaya. Talaga, sabihin mo sa amin ang tungkol dito. Nagpalitan ng tingin sina Nash at Jackie nang may bakas ng curiosity sa mga mata nila. Haha, mayroong higit sa isang masayang kaganapan. Una, nakapasok na ako sa pinakamataas na yugto ng antas ng tunay na Diyos. Pangalawa, nakapasok si Butler Titus sa first stage ultimate god level nang makakuha siya ng martial art technique. Paano naman yun? Hindi ba exciting? Bimb Yolanda sa pananabik. Nakalusot si Titus. Ang galing. Natuwa ang mga miyembro ng pamilyang White nang marinig nila ang balita. Gayunpaman, napasimangot sina Yolanda at Titus. Anong nangyayari? Butler Titus, bakit hindi ka nasisiyahan kapag nakalusot ka at nakakuha ng martial art technique? Curious na tanong ni Nash nang makitang nakasimangot silang dalawa. Mapait na ngumiti si Titus habang umamin, hindi naman sa hindi ako masaya, Guro. Nararamdaman ko lang na ang lahat ay hindi mukhang nasa sabik gaya ng inaasahan namin pagkatapos mong marinig ang balita. Pagkatapos ng lahat, nakakuha ako ng isang martial art technique na tumulong na makapasok sa pinakadiyos na antas, kaya hindi ba kayo dapat na tumatalon mula sa kaguluhan? Anyway, nararamdaman ko na ang antas ng iyong kaligayahan ay bahagyang naiiba sa inaasahan ko. Yolanda pouted as she crossed her arms on her chest, saying, tama. Ibang-iba rin ito sa inaasahan ko. Kabanata 1686. Tumawa ng malakas si Kenneth kaya sumakit ang tiyan niya nang makita ang mga ekspresyon ng mukha ng mga ito. Pagkatapos ay sinabi niya, kung hindi pa tayo nakalusot sa sukdulang antas ng Diyos, tiyak na sasabog tayo sa pananabik kapag narinig natin itong hindi kapani-pani walang magandang balita sa iyo. Gayunpaman, wala kayong ideya na ilan sa ating mga tao dito ang nakalusot sa first grade ultimate god level at nakakuha na tayo ng martial art technique. Kaya naman hindi kami masyadong nag-react. Paano ito posible? Sa pagkakataong ito, si Titus at Yolanda ay bumuka ang kanilang mga bibig na sila naman ang nagulat. Nasiyahan si Kenneth sa pagtataka sa mga mukha nila at nakangiting kinausap ang dalawa. Ako ang may panabik na balita na sasabihin sa inyong dalawa. Magiging sobrang excited kayo kapag nalaman ninyo ang tungkol dito. Talaga, mayroon pang ang nakakagulat na balita kumpara sa kung gaano karami sa ating mga tao mula sa pamilyang White ang nakalusot sa pinakamataas na antas ng Diyos. Nagpalitan ng tingin sina Yolanda at Titus habang pinaghihinalaan nilang nanaginip sila. Si Young Master Jackie ay isa ng third grade alchemist at kayanan niyang magtanim ng mga third grade elementary pills ngayon. Sa ilalim ng labis na umaasang mga mata ng dalawang iyon, si Kenneth ay sadyang ngumiti ng misteryoso bago sabihin sa kanila ang tungkol sa sitwasyon. Matapos nilang marinig ito, huminga ng malalim sina Yolanda, Titus, at iba pa dahil iba ang ekspresyon ng kanilang mga mukha.
Pagkaraan ng ilang sandali, kinurot ni Titus ang kanyang sarili sa kanyang hita at natuklasan na masakit pala ito. Noon lang niya tinanong si Kenneth, unang elder, ikaw, hindi ka nagbibiro, di ba? Maaari pang magtanim ng mga tabletop sa elementarya sa ikatlong baitang siyang Master Jackie. Kung ganoon ang kaso, makakagamit ba tayo ng pangatlong baitang elementarya sa hinaharap? Si Kenneth ay umubo ng 2 beses at sinabi sa isang mapagpanggap na paraan, according to usual reasoning, that is the case. Gayunpaman, ang lahat ng ito ay nakasalalay sa kung gaano kasaya siyang Master Jackie. Pagkatapos ng lahat, magkakaroon ka lamang ng pagkakataon kung handa siyang ibigay ito sa iyo. Kung hindi siya, paano ka magkakaroon ng pagkakataong magsanay gamit ang mga mamahaling bagay na may mataas na grado tulad ng mga tabletop sa elementarya sa ikatlong baitang? Agad namang ngumiti si Titus nang nakakahiya at sinabing, haha, totoo yan. Kung tutuusin, hindi madaling magtanim ng pangatlong baitang elementarya na tableta. Nakaramdam din ng saya si Jackie nang makita niya kung paano nag-e-enjoy ang dalawang matandang iyon sa kanilang pag-uusap. Ngumiti siya kay Titus. Butler Titus, kailangan mo lang mag-focus sa training. Huwag mag-alala, pagkatapos tumaas ang rate ng tagumpay ko sa paglilinang ng tabletang ito, hindi magiging issue na bigyan ka ng 1 o 2 sa mga ito. Huminto muna dito si Jackie bago siya nagpatuloy sa pagsasalita, gayunpaman, mas mabuti kung hanapin mo ang mga sangkap na kailangan para sa paglilinang ng mga naturang tabletop. Oo naman, ito ay mabuti. Ito ay mabuti. Ito ay gagana kahit na ito ay 3 grupo ng mga sangkap kapalit ng isang tableta. Nagningning ang mga mata ni Titus pagkatapos niyang marinig ito. Bagamat nakakapagod na maghanap ng mga sangkap, ang pagsasanay na may masiglang damo at mga tabletop sa ikatlong baitang ay 2 magkaibang bagay. Kung ito ay isa pang alchemist, maaaring hindi sila handang makipagpalitan ng mga tabletop kahit na maraming sangkap ang ibinigay. Butler Titus, parang hindi tama ito. Nilinang ni Jackie ang ilang grupo ng mga sangkap kagabi at 1 beses lang nagtagumpay. Kung gusto mong bigyan kanya ng 1 tableta sa bawat 3 grupo ng mga sangkap, hindi ba makararanas ng malaking kawalan siyang Master Jackie sa panahong iyon? Sa kabilang banda, nagkaroon ng kadiliman si Kenneth. Ekspresyon ng mukha niya. Direkta niyang iniunat ang kanyang kamay at sinabi kay Titus, kailangan mong maghanda ng 5 hanay ng mga sangkap. Kung ganoon, maaaring kumita siyang Master Jackie ng ilang sangkap para sa iba pang mga tabletop. Oo naman, hindi rin magiging issue ang 5 set. Kabanata 1687. Sunod-sunod na tumango si Titus at pumayag siya dahil natatakot siyang tumanggi si Jackie na tulungan siyang magtanim ng mga tabletop kung mabagal siya sa pangako. Napangiti si Jackie nang makita niya ang kinikilos nilang dalawa. Huwag kang mag-alala. Ibigay mo lang sa akin ang mga materyales na makikita mo sa hinaharap. Dapat tumaas din ang rate ng tagumpay ko sa paglipas ng panahon. Kailangan lang akong bigyan ng mga miyembro ng White Family ng 3 set ng materyales. Magsisikap akong magtanim ng tableta para sa inyo. Tungkol naman sa ating mga puwersang mapagkaibigan, kung makapagbibigay sila ng mga materyales, bigyan ako ng 5 hanay ng mga sangkap at magsusumikap akong magtanim ng 1 tableta. Young Master Jackie, ang ibig mong sabihin ay bibigyan mo kami ng 1 tableta na gawa sa mga materyales na iyon basta't bibigyan ka namin ng 5 set ng mga materyales na iyon. Si Alejandro ay orihinal na naiinggit sa pamilyang puti sa kanyang puso. Sa sobrang tuwa niya ay nanlaki ang mga pupils niya nang marinig ang sinabi ni Jackie. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang 3rd grade elementary pill. Haha, hindi magiging issue yan. Tumawa ng malakas si Jackie. Malinaw niyang naiintindihan na tiyak na mapapagod siya kapag ginawa niya ito. Gayunpaman, hindi siya mawawala ng mga materyales kung kailangan niyang magtanim ng mga tabletop sa kasong ito. May tutulong sa kanya na maghanap ng mga materyales para sa paglilinang ng mga tabletop at makakatipid din siya ng mas maraming oras. Ang oras na naipon niya ay maaaring gamitin sa patuloy na pagtatanim ng mga tabletop at pagkatapos na mapataas ang antas ng kanyang tagumpay sa paglilinang, maaari na niyang simulan ang paglilinang ng mga pildores na mas mataas ang antas. Ito ang tanging paraan para subukan niyang magtanim ng mga tabletop sa ika-4 na baitang sa loob ng mas maikling panahon. Ito ay mahusay. Kuya Jackie, sabihin mo lang sa amin kung anong mga materyales ang kailangan mo kapag may balak kang magtanim ng anumang pills. Sa kasong ito, ang ating mga tao ay magbibigay ng espesyal na pansin kapag sila ay lumabas na naghahanap ng masiglang damo at iba pang mga materyales. Nakangiti ring sabi ng isa sa mga nasa middle-aged na lalaki mula sa pamilya Cabello. Hindi lamang ang mga nasa intermediate stage ng totoong antas ng Diyos na tulad niya ay nasa sabik, ngunit ang mga nasa demigod realm ay nasa sabik din. Ito ay dahil ang pangatlong baitang elementarya ng mga tabletop ay mahalagang kayamanan.
Kung nagawa nilang palitan ng pil mula kay Jackie, maaari nilang itago ito para sa hinaharap kahit na hindi nila ito agad magamit. Kung hindi yun gumana, maaari pa rin nilang ipagpalit ito sa iba para sa ilang second grade na table task na angkop para sa kanila sa pagsasanay. Iyon din ay isang mahusay na paraan upang gamitin ang tableta. Haha, sige. Isusulat ko ang mga materyales ng 3rd grade elementary pil na nililinang ko ngayon at 2 pang uri ng 3rd grade intermediate na table task para tingnan ninyo. Makakatulong ka sa paghahanap ng mga materyales. Masayang tumawa si Jackie at napuno ng passion at excitement ang lahat doon. Sa hapon, si Jackie at iba pa ay nagpatuloy sa paghahanap ng mga mamahaling bagay. Sa gabi, ipinagpatuloy niya ang paglilinang ng 3rd grade elementary pil dahil gusto niyang pataasin ang kanyang tagumpay. Gayunpaman, medyo nasiyahan si Jackie sa pagkakataong ito. 5 set ng materyales ang tuloy-tuloy niyang nilinang at siya. 2 beses na nagtagumpay, nakakuha ng 2 pangatlong baitang elementarya na table task. Kailangang maunawaan na ang gayong antas ng tagumpay ay hindi matamo ng karaniwang mga alchemist. Ito ay makakamit lamang sa pamamagitan ng paulit-ulit na paglilinang ng isang uri ng tableta ng maraming beses. Sa makatuwid, lubos na nasisiyahan si Jackie na nagawa niyang magkaroon ng gayong pagpapabuti sa maikling panahon. Hindi nagtagal pagkatapos umalis si Jackie at ang iba pa, natuklasan nila ang isang uri ng masiglang damo. Gayunpaman, mayroong isang halimaw, isang 2 ulo na pulang dugong sawa, na may husay sa pakikipaglaban na maihahambing sa pangalawang gradong antas ng Diyos ng tao sa tabi ng pangatlong klaseng intermediate spirited na damo. Kabanata 1688. Hindi pa nakita ni Jackie at ng iba pa ang mga sawa na may 2 ulo na pulang dugo sa totoong mundo, ngunit ang mga nilalang na ito ay nabanggit sa aklat noon. Kung ang isa ay makatagpo ng isang halimaw na tulad nito sa labas ng lugar na ito, ang pagkakaroon nito ay katumbas ng maalamat. Isa itong halimaw sa Ultimate God Realm, kung tutuusin. Nakakatakot ang isang tao na iniisip lamang ito. Dito, binabantayan ng 2-headed blood red python ang lugar sa paligid ng 3rd grade intermediate spirited grass. Kulay pula ang buong katawan nito, at lalo itong kapansin-pansin kapag pinagmamasdan ito. Malaki ang katawan ng bagay na iyon. Ang bahagyang resonance mula sa katawan nito ay nangangahulugang isa itong halimaw sa 2nd grade Ultimate God Realm. Ang isang halimaw na tulad niyan ay malamang nakasing husay ng isang pangatlong baitang Ultimate God level. Sobrang nakakatakot. Pinag-aralan ni Alejandro ang malaking pulang sawa mula sa malayo at sinabi kay Jackie sa huli, "Young Master Jackie, maraming masiglang damo sa kagubatan, kaya sa palagay ko ay dapat na tayong sumuko sa patch na ito. Pero hanapin natin sa ibang lugar. Ito ay magiging mas madali. Masyadong malakas at mapanganib ang halimaw na ito. Marahil ay susuko ako kung ito ay iba pang masiglang damo. Ngunit tiyak na hindi ako pupunta sa landas na ito." Tiningnan ni Jackie ang tagpi ng masiglang damo mula sa malayo, ang pagsinta ay nagliliyab sa kanyang mga. Ang patch ng spirited na damo ay hindi lamang anumang 3rd grade intermediate spirited na damo. Nagkataon lang na ito ang pangunahing sangkap sa isang uri ng 3rd grade intermediate pil na alam ko. Bukod dito, ang masiglang damo na ito ay mahirap makuha sa unang lugar. Hindi magiging madali para sa amin na makahanap ng isa pa kapag nalampasan namin ang isang ito. Higit pa rito, mayroong hindi gaanong masiglang damo na binabantayan ng mga halimaw, at karamihan sa kanila ay hindi mataas sa grado. Mas malamang nabantayan ng halimaw ang mga spirited grass na tulad nito. Hindi napigilan ni Alejandro ang tumango nang marinig ito. Kaya ganon. Pagkatapos ay sabay-sabay nating atakihin ang katayuan ng tunay na Diyos. Ang natitira ay maaaring manatili sa likod. Masyadong delikado para sa kanila kung sasama sila. Ngunit hindi niya inaasahan na bibigyan ni Jackie ng nakakalokong ngiti. Okay lang kung mag-isa akong pumunta. Medyo delikado para sa inyong lahat na pumunta din. Simula nang pumasok ako sa 1st grade Ultimate God Realm, hindi ko pa nasusubok ang aking lakas sa pakikipaglaban. Napakahusay na magagamit ko ang halimaw na ito upang subukan ito. Kung gayon, kailangan mong mag-ingat. Ang bagay na ito ay may 2 ulo, hindi lamang isa pagkatapos ng lahat. Kaya iba ito sa mga karaniwang ahas na halimaw. Tumango si Nash sa gilid at binalaan si Jackie. Huwag kang mag-alala. Hindi ito magiging problema. Napangiti si Jackie at naghanda na para sumugod. Whoosh! Ngunit sa sandaling ito, isang lilang silweta ang lumipad mula sa kabilang panig, dumiretso sa halimaw. Si Jackie na kanina lang lilipad palabas ay hindi napigil ang sumimangot. Hindi pwede. Talaga bang may naglalakas loob na pumasok? Sino yun? Nakasimangot din si Daniela na nasa tabi niya. Sabay-sabay na pumunta ang lahat sa lugar na ito. Wala pa nga kaming 10 araw dito. Don't tell me na nakapasok na sila sa 2nd grade Ultimate God Realm. O kahit ikatlong baitang. Bakit sila maglalakas loob na lumipad kung hindi?
Hindi pwede. Lahat kami ay mapalad na pumasok sa First Grade Ultimate God Realm. Kahit na ang mga taong sumama sa amin ay pumasok sa First Grade Ultimate God status, magagawa lang nila. Patatagin ang kanilang kapangyarihan ngayon. Walang paraan na makapasok sila sa Second Grade Ultimate God Realm, tama ba? Tumango si Alejandro at nagsalita habang pinagmamasdan ang silhouette. At saka, sa paghusga sa kanilang anyo, parang isang binibini sa rurok ng True God Realm na hindi pa natin nakita. Tama ba? Ang taong iyon ay dapat na isang pangalawang gradong Ultimate God Fighter. Naramdaman ko na ang resonance na nagmumula sa katawan niya. Maingat na ginamit ni Jackie ang kanyang lakas sa pag-iisip upang maramdaman ang taginting ng tao bago magpahayag ng may kumpiyansa. Kabanata 1689. Hindi pwede. Young Master Jackie, mararamdaman mo ba ang ugong na iyon kahit sa ganoong kalayuan? Masyadong malakas ang iyong mental strength. Hindi napigil ang mapabulalas ng isang binata mula sa pamilya Cabello. Oo naman. Isa na siyang third grade alchemist, at napakalaki ng kanyang mental strength. Maaari bang gumawa ng ganoong obserbasyon ang isang tao sa antas ng ating paglilinang? Ang isa pang binata ay tumingin kay Jackie sa paghanga mula sa gilid. Second grade Ultimate God Realm. Di bale, dahil ang masiglang damo ay napakahalaga, ito ay isang pagkakataon para sa atin. Nasa second grade Ultimate God Realm lang sila. Maaaring hindi sila katugma ng halimaw. Makakahanap ka ng pagkakataong agawin ang masiglang damo. Sa anumang kaso, ang taong iyon ay tiyak na hindi miyembro ng pamilyang White o miyembro ng pamilyang Cabello. Matapos mag-isip si Alejandro ay ibinigay niya ang mungkahi kay Jackie sa gilid. Natahimik sandali si Nash bago sinabing, dapat ay mula sa Supreme Clarity Sect, di ba? Kung tutuusin, siyam sa bawat 10 disipulo ay may mga babae. Ngunit naaalala ko na walang sino man ang nagsusuot ng gayong kulay ube na damit sa mga matatanda sa Supreme Clarity Sect. Hindi yan for sure. Mayroong higit sa 100 tao mula sa Supreme Clarity Sect na nasa tuktok ng True God Realm. At saka, medyo marami na siguro sa kanila ang nakagawa na ng breakthrough sa loob ng ilang araw na pumasok, Yolanda said. Huwag pansinin ng mga taong iyon sa 10 lang sa mga taong iyon, dapat mayroong isa na nasira na sa katayuang tunay na Diyos. Pero para makapasok sa second grade status, hindi ba masyadong mabilis iyon? Yung purple dress naman. Matagal na sila dito, malamang nagpalit na sila ng damit. Hindi ba normal iyon? Tingnan muna natin bago magsabi ng kahit ano. Novel drama. Hindi rin matiyak ni Jackie kung sino ang tao. Una, ang distansya ay medyo masyadong malaki. Pangalawa, ang likod ng tao ay laban sa kanila sa buong panahon. Ang tanging nakikita lang nila ay ang kulay ube niyang damit pati na ang maitim na buhok na hanggang balikat. Dagindong. Sa pagkakataong iyon, hindi pa masyadong nalalayo ang dalaga sa 2 ulo na pulang sawa. Nang mapansin ng higanteng sawa ang kanyang presensya, nagbugay ito ng galit na galit at iniladlad ang mahabang katawan, itinaas ang sarili at tinitigan ang batang babae na nakasuot ng lila sa harapan nito. Kung alam mo kung ano ang makakabuti sa iyo, nilalang, mas mabuting tumabi ka. Kung hindi, papatayin kita. Bahagyang bumantong hininga ang dalaga at pinitik ang palad. Isang ultimate grade spiritual sword ang lumitaw sa kanyang kamay. Dagindong. Ngunit bakit aalis ang dugong may 2 ulo pulang sawa? Nagbugay ito ng isa pang mabangis na dagindong, at talagang iniluwa ang isang ball ang apoy sa isa sa mga bibig nito. Ang resonance mula sa ball ang apoy ay napakalakas, at ito ay ginawa mula sa chi, na naglalabas ng maapoy na temperatura. Naglabas ng mababang harump ang dalaga at mabilis na ipinasok ang kanyang chi sa kanyang espada. Nanginginig ang espada at nagpakawala ng mahinang ugong, biglang naging mas malaki. Whoosh! Naglaslas ang dalaga ng kanyang espada nang makitang nasa pagitan nila ang ball ang apoy. Biglang lumipad ang isang nakakatakot na aura ng espada, dala nito, isang hindi kompromiso na aura. Ito ay napakabilis. Sino ang babaeng iyon? Hindi naman mahina ang atake niya. Hindi napigilan ni Jackie na sumimangot nang makita ito. Hindi niya naalala na may napakalakas na kabataang babae sa Supreme Clarity Sect. Karamihan sa kanilang mga matatanda ay nasa edad 40 o 50. May iilan pang ang mga babae sa edad na 60 at 70. Mayroon lamang 2 hanggang 3 mas bata, ngunit talagang hindi pa nakita ni Jackie ang silhouette na ito dati. Kabanata 1690. Nang ibulalas ni Jackie ang mga salitang iyon, ang pag-atake ng babaeng nakasuot ng lila ay humampas sa ball ang apoy. Bang! Isang malaking pagsabog ang umalangaw-ngaw. Dumiretso ang aura ng espada ng dalaga sa dambuhalang bola ng apoy. Matapos sumabog ang ball ang apoy, tuluyan na itong nawasak. Samantala, may mga labi pa rin ng mahabang aura ng espada, sumugod ito at bumagsak sa malaking sawa na may 2 ulo na pulang dugo. Dagindong.
Ang higanteng sawa ay nagpakawala ng isang galit na dagindong na naging mas mabangis at marahas. Samantala, ang pag-atake ng dalaga ay nag-iwan ng sugat na mahigit 20 sentimetro ang haba sa katawan ng halimaw, at umaagos mula rito ang sariwang dugo. Ang sugat ay halos hindi maliit ngunit ito ay wala sa higanteng dalawang ulo na pulang dugong sawa. Sa halip, lalo itong nagpagulo. Ang dalawang malalaking panga nito ay nagpakawala ng isa pang galit na galit. Sabay-sabay nilang iniluwa ang mga bolang apoy na kasing laki ng mga basketball sa dalaga mula sa dalawa. Magkahiwalay na panig. Ang babaeng nakasuot ng lila ay maliwanag na hindi nang ahas na magkamali kapag nahaharap sa isang pag-ataking tulad nito. Mabilis niyang inipon ang kanyang chi sa kanyang espada at inihagis ito pasulong. Ang isang kalasag na gawa sa chi ay talagang mabilis na lumitaw sa kanyang harapan, na pinuprotektahan siya tulad ng isang screen. Boom! Sa isang iglap, dumapo sa higanteng screen ang dalawang dambuhalang bola ng apoy. Tuloy-tuloy ang pag-alo ng screen, ngunit pinigilan nito ang pag-atake ng dalawang ulo na pulang dugo na sawa. Pagkatapos ay umusad ang screen, at lumapit ang babae sa higanteng sawa, na natiling malapit sa screen. Ang lakas talaga ng babaeng ito. Isa siyang second grade Ultimate God Realm Warrior, at ang halimaw ay nasa second grade Ultimate Grade status din. Karaniwan, nahihirapan ang mga manlalaban na makipaglaban sa mga halimaw na nasa parehong antas ng paglilinang. Napakahirap kalabanan sila kung hindi magsasama-sama ang 2 o 3 tao. Ngunit ang babaeng ito ay maliwanag na mas malakas. Matapos mapanood ang laban sa loob ng ilang minuto, kinausap ni Nash si Jackie na may pag-aalala sa boses. Jackie, I think you shouldn't simply make a move. Napakalakas ng babaeng ito. Masasaktan mo siya ng husto kung aagawin mo ang masiglang damo na kanyang pinupuntirya. Huwag kang mag-alala, tatay. Gagawa ako ng hakbang kapag dumating ang pagkakataon. Ngumiti si Jackie. Alam niya na natatakot si Nash na hindi siya mapapantayan ng dalaga. Boom! Dumiretso ang screen ng batang babae sa isa sa mga ulo ng 2 ulo na pulang sawa, na tumama dito ng napakalakas kaya nahulog ito sa lupa. Samantala, sumugod siya at dumiretso sa masiglang damo. Ngunit sa sandaling ito, ang 2 ulo na pulang sawa na may dugo ay sinamantala ang pagkakataon na hagupitin ang sarili na para bang ito ay isang dambuhalang haba ng lubad, na mabilis na humampas patungo sa batang babae na nakasuot ng lila. Jeez, mahirap hawakan ang nilalang na ito. Ang batang babae ay maliwanag na ayaw makipaglaban sa isang napakalakas na halimaw at nais na mabilis na kunin ang masiglang damo at umalis. Hindi niya inaasahan na muling aatake ang higanteng sawa. Wala siyang nagawa kundi ang tumigil sa kanyang paglalakad at nagmamadaling magbukas ng isa pang chi screen sa harap niya. Ang higanteng screen ay sumugod patungo sa halimaw sa sandaling ito ay lumitaw. Bang! Isa pang pagsabog ang umalangaw-ngaw. Sa pagkakataong ito, ang screen ay talagang nabasag ng malaking buntot. Tumalbog din ang buntot ng sawa mula sa momentum. Gayunpaman, ang 2 ulo ng higanteng sawa ay nagpalawak ng kanilang mga panga at sumugod muli sa kanya. Whoosh! Napaatras lamang ang dalagang nakasuot ng lila nang makita niya ito, pansamantalang nakaiwas sa pag-atake ng higanteng sawa. Dagindong! Ngunit ang bilis ng pag-atake ng higanteng sawa ay tumaas ng husto. Nang muli itong sumugod, ang isang ulo nito ay bumangga sa dalaga. Wham! Isang mapurol na kalabog ang umalangaw-ngaw, at ang kulay ube na nakadamit ay tinamaan sa isang tabi, nag-spray ng dugo mula sa kanyang bibig. Mamatay! Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay, isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.